very perfect yung first question of tonight. Kailan ba dapat magsimula? Ito, ngayon. Sa wakas, after 1 hour and 35 minutes na delay, sa wakas, nasimula na at okay na. Okay na ate, need talaga siguro ng paubaya na song. Oo nga eh, nagloloko na lahat-lahat, no? Akala ko ba yung mga, yung mga blank lang yung nagloloko, pati internet pala nagloloko din. Okay, so, anyway, so yung context ng question na to, by the way, good evening ulit sa lahat. So sa mga nanonood po through Facebook, tag and mention your friends. Sabihin nyo sa wakas okay na po yung audio ni Fishbird ate. Ayun, so the question palagi, no, kailan ba dapat magsimula? Saan man yan? Sa pag-move on, sa pag-ibig, or sa pagtupad sa pangarap? And in this case, ngayong gabi, yung pinag-uusapan natin, kailan ba yung perfect time to start reviewing or to start preparing for the board exam? Kapag ka ba nakapag-file ka na? Kapag ka ba malapit na? Kapag ka ba kapag ka ba may jowa ka na? Okay na kasi may headset na. Ayun, thank you so much po sa nag-suggest na mag-headset. Ayun, so, to answer the question, kailan nga ba dapat magsimula? So, the best answer is now. Okay? Ngayon na mismo. Ngayon na mismo, kapag ka napanood mo to, napadaan to sa feed mo, or nandito ka ngayon sa Google Meet, so the best time is now. So, hindi next month, hindi kapag ka nag-file, hindi kapag ka malapit na, because every day you delay means one less day ng preparation. Isipin nyo, whether mag-aral ka man or hindi, yung October 1 and October 2, darating talaga yon. The question lang is, darating ba yung October 1 and October 2 na prepared ka? Or darating ba yung October 1 and October 2 na kung ano yung alam mo ngayon, yun pa rin yung alam mo pagdating sa panahon na yun? Okay, so that is the big question. Right, sige. Wait lang. Ay, baka pala may mga nagtataka, no? Yung iba kasi dito, matagal na nanonood, kahit hindi pa sila mga graduate, nanonood na ng mga live natin, mga free sessions natin dito sa Facebook. Baka may mga nagtataka. Dati kasi, salita lang ako ng salita. Kung ano yung question sa screen, yun pa rin yun. Tapos kung ano-ano na pinagsasabi ko, walang nakashare ng mga ganto-ganto na parang subtitles. So, ganito po kasi yung nangyari. This year, medyo story time na lang. This year, may 2 ata or 3 na nag-inquire sa atin na gusto mag-enroll ng review, but their problem is they are hard of hearing. Ayun. So, syempre, in-encourage ko din naman sila to try to look for a review provider na makaka-cater sa needs nila. Pero, tumuloy sila mag-review sa atin kasi naman ako, naging honest naman. Honest tayo dito. Kapag alam natin na hindi tayo yung best na makakapag-provide nun, honest tayo na hindi po namin kaya yung ganitong special consideration, but nag-enroll sila dito, tumuloy. So, wag na po tayo magpatumpik-tumpik yung mga subtitles ko na pag ganito. Para talaga yun sa kanila. Charot. Para yun sa kanila at para sa lahat ng may same pala ng sitwasyon sa kanila pero hindi nagvo-voice out or hindi nakapag-reach out. So thank you po dun sa mga nagsabi ng ganun kasi in a way nakatulong kayo sa ibang tao that are experiencing the same situation as you. Yun. So sige. So, balik tayo dito. So, tandaan nyo ha, yung best time to start is now, hindi next month, hindi kapag ka nag-file, hindi kapag ka malapit na. Kasi cramming malala kapag ka ganun yung nangyari. Ito din yung question, kailan yung best time to prepare your
requirements, and kailan yung best time to file. So, the correct answer is still now. Bakit? As early as possible. Kasi if ever na mayroong mga problema sa mga papeles nyo, may time pa tayo na maayos. Wag niyo akong gayahin. Mas clear pa sa Facebook compare dito. Yun yung hindi ko masasagot kung bakit. Si Google Meet siguro yung may problem ngayong araw. Charot. Sige. Ayun, so wag niyo akong gayahin next time ko na lang i-story yung whole story kung paano ako nakapag-file. Pero basta, last day ng filing dati, September 9. Nag-file ako September 9, 5:30 PM. O, di ba after office hours na, thankfully lang, may extension yung napag-file namin ng hanggang 6. So, isipin nyo yon, last day na nga, after office hours pa ako nakapag-file. So, muntika na talaga akong hindi makapag-take ng board exam noong 2024. Paano kasi, hindi ako nag-prepare ng mas maaga. Hindi nakaka-professional sa part na yon. Sorry. Kaya kayo, ayoko maranasan nyo yung naranasan ko. Kaya encourage ko kayo I encourage you to prepare early also. Hindi ko nga din alam paanong hindi na nakikita ngayon sa Facebook yung comments from the Google Meet. Anyway, babasahin ko naman yung kung may mga questions or mga comments. Ayun. So, sa mga nasa Facebook, mag-ano lang kayo mag-comment lang kayo ng mga questions or anything, insights nyo. Ayun, so dito pala sa Layag, camera is optional, but participation is not. So, okay lang yun kung nahiya kayo mag-open ng camera nyo. That's okay with me. Walang problema yun. Kung nagmumultitask kayo, kumakain kayo dyan, nagluluto, nag-aalaga ng anak, okay na okay lang sa akin yun. Yung hindi lang okay sa akin, yung hindi kayo nagpa-participate. At lalong-lalo na yung hindi kayo nakikinig. Ay, nako, dyan talaga tayo magkakaproblema. Charot. And so, okay lang sa akin yun. Hindi ko kayo papagalitan. If, ano naman, di ba? Nagre-review habang may trabaho or habang nag-aalaga ng anak or habang naglilinis, nagluluto, okay lang. Basta, matuto kayo ha. Ayun, dyan lang ako. Para lang akong radyo. Okay lang yan. No problem sa akin. Sige. Ito pa, isang question. Marami nagtatanong talaga nito. Ayun, may nag-PM sa atin, ang hina daw ng signal. Sige, that is why we have our recorded para if in case magka-problema kayo sa signal or anything, pwede nyo pong mabalikan. Okay? Sige. Maraming nagtatanong nito, mahirap ba? Sige, sagot nga sa mga nanonood dyan sa live natapos na mag-exam. Good evening. Yes, good evening everyone. Sagot, mahirap daw ba? Yes or no? Oo, mahirap. Ayun, sabi ni John Lester, oo daw mahirap. Ayan, nakikita na yung comments. Ayun, ang hirap! O, diba? Sige. So, ako din, sasagutin ko, yes. Mahirap, pero it's not impossible. Kasi, mahirap na nga yun. Mas lalo pang hihirap kung hindi ka ready. So, we will do our best. We will do everything to make ourselves ready. Na kahit mahirap, ikakayanin natin. Ayun, alam nyo, kwento ko lang ha. Noong 2025, marami akong students nagsasabi na please, nagpe-pray daw sila na sana madali yung exam. Sabi ko, huwag kayo mag-pray na madali yung exam. Bakit? Kasi kahit madali yun, kung hindi ka naman prepared, wala ka pa rin isasagot doon. Pero kahit na mahirap, but you did your best to prepare, meron at meron kang masasagot. Hindi ko sinasabing ma-perfect ha, pero meron at meron kang masasagot.
Kasi may idea ka. Ma-apply mo. Hindi man yung mismong naaral mo yung lalabas, pero yung naaral mo, ma-apply mo in answering the question sa board exam. Ito pala, i-orient ko na din kayo early on ha, sa mga nasa Google Meet and pati sa mga nanonood sa Facebook Live. I will orient you na ha, habang maaga pa. Dati, marami talaga nagrereklamo, sayang daw yung bayad nila sa review center. Kung saang review center man yon. Kasi, ang mahal daw ng binayad nila, wala naman daw ni isa na lumabas sa board exam. Uy, hala. Sige, sasabihin ko na sa inyo ha, honest to goodness na tayo dito. Possible ba yun? Yes. Okay? Magulat kayo kung may word for word na lumabas doon sa board exam. Alam nyo, that is very, very normal. Why? Kasi, syempre, wala namang nakakaalam anong lalabas sa board exam. But, nag-i-enroll ka sa review center or hindi ka man nag-i-enroll, pero nagse-self-review ka, nagbabasa ka, ginagawan mo ng paraan to answer practice questions, yung mga natutunan mo doon, hindi man yun mismo yung lalabas sa board exam, but yung natutunan mo, maa-apply mo yun sa pagsagot sa board exam. Malalaman natin yan as we go on. Alright? So, i-ano ko na kayo ha, i-orient ko na kayo ha, at saka iset ko na yung expectations nyo ng mas clear habang early pa ha. Please, huwag kayong mag-e-expect na yung mismong nakita nyo na question sa mockboard, yun yung lalabas sa board exam. Pero yung natutunan nyo dito, yun, makakatulong talaga yun sa pagsagot nyo na sa board exam. Sulit. Ay, sulit daw halos karamihan na turo. Ayun. So, ibig sabihin, na-apply ng maayos. Ano? Sige. Let's move on. Let's move on. Kahit hindi ka pa maka-move on or kahit nahirapan kang mag-move on, let's move on. Sige. Right, so ito pa yung next. Ang daming tumatawa, oh. Move on na daw. Sige, asa na ba tayo? Alright. Ang daming malungkot, oh. Nahirapan pa daw mag-move on, pero kailangan nating mag-move on because life goes on. Okay? So, next question. Ito marami pa nagtatanong. Do I have to memorize everything? Kailangan ba kabisaduhin lahat? Yung may tutorial ba mag-move on? Yun lang, wala po. Sige, ito pa. Kailangan ko bang kabisaduhin lahat? Yung 68 pages ba na, example lang yun ha, yung 68 pages ba na RA 8550, kailangan ko ba kabisaduhin word for word? Yung 332 pages ba na libro, kailangan ko bang i-memorize from cover to cover? Ano sa tingin nyo? Kailangan ba yon? Kailangan ba mag-memorize? Nahirapan sa kalisod? No po, as long as naiintindihan, no need to memorize it at all. Okay, thank you for your insights. Actually, you are correct, no? So, understanding the concepts is more important than just remembering or memorizing everything. So, sa ating TOS, meron tayong tinatawag na Bloom's Taxonomy. Ito yung sinasabi natin, palagi kung i-describe ko pa, ito yung mga skills na kailangan nating ma-develop in answering questions. So, meron tayong 6. So, meron tayong remembering, ito yung recall or yung
part na mga kailangan nating ma-memorize. Pero maliit na portion lang actually yon sa ating board exam. Pero kung marami kang na-memorize, syempre makakatulong pa rin yon. Hindi ko sinasabing bawal mag-memorize ha. If kaya niyong mag-memorize ng marami, as much as possible, maganda yon. Okay? Pero sinasabi ko lang, if hindi mo man kayang kabisaduhin lahat, kakayanin mo pa rin yung board exam. Okay? Basta naiintindihan mo yung mga binabasa mo. Okay. Aside from remembering, we also have understanding. Ito na yung sinasabi nating dapat naiintindihan mo yung binabasa mo or yung mga na-memorize mo, dapat naiintindihan mo para saan yun. Okay? Applying, paano mo ito ma-apply sa tunay na buhay? Analyzing, evaluating, and creating. So here we could see that board exam is not just pure memorization. Ayun, parang hindi na daw review yung need nila, parang advice session na. Ay, nako. Sige. Okay, sige, proceed tayo. O, tingnan natin itong first question of tonight. Sige, so kahit yung mga nasa, nasa Facebook, pa-comment po tayo ng, comment nyo po yung mga answer nyo. Okay, so sige, para hindi tayo magkalituhan, kasi minsan may delay due to internet connection or other factors. So kapag ka mag-a-answer, lagyan po natin ng number and then letter. Okay po ba yon? Sige. Alright. So, number and letter. Okay? Kasi minsan, dito nagsisimula yung nag-aaway-away. Alam nyo bakit nag-aaway-away? Kasi, hindi sila magkapareho ng answer. Yun pala, yung answer ng isa sa number 1, yung answer ng isa sa number 3 na. Kaya lagyan po natin ng number para ma-identify po natin kung saang number po yung ina-answer nyo na letter. Okay, so question number 1. Milkfish typically reach sexual maturity by blank. So, kailan daw nagiging sexually mature yung milkfish? Okay, so is it letter A, by 3 to 5 years? Letter B, 3 to 5 months? Letter C, 10 to 12 years, or letter D, 10 to 12 months. Okay, so I see a lot of letter A's, and that is actually correct. So, paano ba mag-annotate dito? Hindi ako maka-annotate. Okay, so that is actually correct. Ang answer natin dito ay letter A. So, yung milkfish, typically, it takes at least 3 to 5 years of age bago sila maging sexually mature. So, this type of question asks us to remember or to recall. Dapat alam mo to kasi kung hindi mo to alam, hindi mo to alam. Parang ganon. Ganon yung example ng mga remembering or recall type of question. Pag hindi mo alam, hindi mo alam. Pag alam mo, alam mo. Okay? So, kapag kaalam mo na 3 to 5 years of age, wala nang explanation. Yun eh. 'Di ba? Walang explanation bakit naging ganon yung answer. Kasi straight on, yun yung answer. Yun yung nakasulat. Okay? So, this type of question is remembering. So, let's learn more about the sexual maturity of milkfish. So, yung sexually mature na milkfish or your mother bangus daw, pero actually hindi lang naman mother. Bakit hindi lang mother bangus? Because according to FAO 129 series of 1980, asabalo is a full-grown bangus or milkfish. It refers to both the male and the female na milkfish, and it typically measures more than 60 centimeters in length from the tip of its mouth to the extreme of its caudal fin. Ngayon, may question ako. Ano tawag natin sa type of length na ganito?
Anong klaseng length to? Pag from the tip of the mouth to the extreme of the caudal fin. Sige nga. Anong klaseng length ba to? Standard length, total length. Ayun, very good. So that is total length. Correct po. Sige, so total length po yun ha. Pag sinasabi nating caudal fin, yun po ay tail or buntot. Okay? So caudal fin is the tail, and then from the tip of the mouth to the very last part of the tail or to the very last part of the caudal fin, yun po ay total length. Okay? Sige, so okay lang ba from time to time kahit hindi yun yung question, pero may pwede tayong i-insert na concept or mai-remind sa inyo na mga ideas or information, insert natin ha, kasi sayang yung learning. Sige. So ngayon alam nyo na ha, kahit typically sinasabi nila na yung sabalo ay mother bangus. So actually, mother and father, gentleman, no? Mother and father na bangus kasi it refers to both the male and the female. Sige. So, next question. Okay. So, yung milkfish sold in markets are at its blank stage. Is it letter A, fingerling, adult, fry, or juvenile? Sige, so yung bangus daw or milkfish na binebenta sa market, nasa anong stage na daw yon? Fingerling ba? Adult, fry, or juvenile? Sige nga, pa-comment nga po. Shout out daw po kay Sir Mac Edmund Himotea. Hello, Sir Mac. Good evening. Alright, sige. Ayun, halo-halo na yung mga answer nila. Halo-halo na yung mga answer nila. Hala. Ito na yung masayang part, okay? So this type of question is an understanding type of question. 'Di ba kanina? Sige, balikan natin yung previous question ha. Saglit. Okay? Balikan natin yung previous question. Sabi dito, milkfish daw typically reach sexual maturity by ilang years? 'Di ba sabi natin by 3 to 5 years old bago maging sexually mature yung milkfish. Tapos sabi natin dito, gaano kahaba yung sexually mature na milkfish? Gaano kahaba? 60 centimeters. Na-imagine nyo ba gaano kahaba yung 60 centimeters? Gaano kaya yun kahaba? Ganito ba? Ganito ba? Ganito ba? Sige. Ngayon, tinatanong dito, anong stage na daw ng buhay yung bangus na binibenta sa market? So, ito na yung halo-halo nyo ng mga sagot. A, B, C, D, kumpleto. Ayun. So, tanong. Sige, question ko muna ha. Yung bangus ba na binibenta sa market, gaano kalaki? Gaano kaya kalaki? Ayun, hello po sa thesis statistician namin, si Sir Rod. Good evening po, Sir Rod. Nahiya ako, may mga nanonood ng mga big time. Okay. Sige, yung tanong ko muna ha, be responsive tayo sa question. Gaano ba kalaki yung milkfish na binebenta sa market? Gaano ba sila kalaki? Ilang grams? Ilang grams kaya? O mga 250. Usually, that is 250 to 500 grams. Apat isa to dalawa isa. Dalawa. Tama ba yung grammar ko sa Tagalog? Apatan to dalawahan. Ayun pala yung tawag sa Tagalog. Sorry, nakalimutan ko na po kasi paano yung tawag sa konsignasyon. Ako.
Okay. Sige. So, yung 250 to 500 grams na bangus, usually, nasa isang ruler lang yon or di kaya mas maikli pa sa isang ruler. So, sige, discuss na natin ha. Okay, so meron po tayong mga life stages ng fish. So, meron tayong fry, according to our fisheries code. Ang fry, yun yung just been hatched, and it is usually 1 to 2.5 centimeters. So, yung 1 to 2.5 centimeters, less than 1 inch yun. O, di ba? Less than 1 inch lang yun, kasi yung 1 inch, 2.54 centimeters. Okay, so less than up to 1 inch lang. Yun. Tapos, meron din tayong fingerlings. Nasabi sa fisheries code is about 6 to 13 centimeters depending on the species. So usually, yung mga fingerlings, ito yung mga medyo lumaki-laki na ng mga fry. Ito na yung kadalasang binebenta ng mga hatchery sa mga grow-out farmers. Ayun, ito na kadalasan yung mga binebenta ng hatcheries to our grow-out farmers. So, usually, ito na yung mga 2 inches, 3 inches, 4 inches. Yun yung usual. Sige, yung juvenile naman, ito naman yung stage ng isda wherein they develop adult-like features. But they are not yet reproductively active. Okay? So, ibig sabihin, kung ano yung itsura ng adult na isda na ganun, ganun na din yung itsura ng juvenile. Yung pinagkaiba lang ng juvenile tsaka nung adult, yung adult kasi capable na siya to reproduce. Or in simple terms, capable na po siya na manganak. Okay? Makabuntis at mabuntis. Okay? Yung juvenile naman, kamukha na siya ng adult, but it is not yet reproductively or sexually mature. O, di ba trending ngayon na topic yung juvenile justice law? O, yung tinutukoy doon ng mga juvenile, di ba? Sila yung mga minors, mga teenagers. O, di ba yung itsura mo nung teenager ka, kamukha na ng itsura mo ngayon, most likely. O, nagbago man, pero hindi nagaano. Pag titingnan yung picture, makikilala na ikaw yon. Compare naman sa itsura mo nung baby ka, di ba? Yung itsura mo nung teenager ka, recognizable na yon na ikaw yon. Pero, hindi ka pa adult. Okay? Kasi minor ka pa. So, parang yun yung example ng juvenile na isda. Kamukha na nila yung adult na sila, but they are not yet sexually mature. Yung adult naman, ito naman yung sexually mature na and they can already reproduce. And then, meron pa tayong last stage sa isda, hindi ko na isulat dito, yung senescent stage. Ito naman yung latter part na ng kanilang buhay or old age na sila. Ibig sabihin, past na sila sa kanilang reproductive years. Pag sa tao, parang menopause at saka andropause na mga isda. Ayun. Sige. So, sabi dito, yung adult bangus is at least 3 to 5 years old and at least 60 centimeters. So, i-convert mo yun sa inches, that is 23.6 inches. So, kung nahihirapan kayong mag-visualize, yung isang ruler po, 12 inches yon. Okay? 12 inches yung isang ruler. So, yung 23.6, approximate na lang natin, halos 2 ruler. Okay? Na-imagine nyo ba, gaano kahaba yung 2 ruler? Parang ganito yung isang ruler eh. O, diba? Ganito yung isang ruler. Di doble nito. Nakakita na ba kayo ng bangus na ganun kalaki sa market? Siguro meron, no? Siguro meron naman, pero hindi siya yung common. Hindi ganun kahaba yung typical na 250 to 500. Ayoko namang sabihin wala kasi possible naman na sa experience niyo nakakita kayo ng ganun. Hindi natin ini-invalidate 'yon, okay? But it's not the usual, 'di ba?
Oo, meron naman talaga na 800 to 700. Meron nga 1 kilo. Sabi nga dito kanina ni Sir, may nabili nga daw siya na 2.5 kilograms. So that is very possible, no? Hindi naman natin yun ini-invalidate. Possible talaga yun na na-experience niyo siya. Pero hindi yun yung usual na binebenta sa market. Kasi sabi natin, yung usual 250 to 500 grams. Okay? Ayun. So, ibig sabihin po, balik tayo doon, fingerlings, syempre hindi na po siya yung binebenta sa market kasi yung fingerlings, binebenta po siya usually ng hatchery sa mga grow-out farmers. Hindi na din po adult kasi nalaman na natin na yung adult, yun yung, yun yung sabalo. Okay? Yun yung sabalo na merong haba na halos 2 ruler or mahigit pa. Kasi at least, ibig sabihin pwedeng mas mahigit pa doon. Minimum niya pa lang yon, yung halos 2 ruler. So, hindi na din pwedeng fry kasi yung fry, wala pang 1 inch yon. Bihira nga lang ibenta yun ng mga hatcheries sa um, bihira nga lang ibenta yun ng hatchery sa mga grow-out farmers. Kadalasan yung bumibili nun, yung mga nag-nursery. Uso kasi yun eh, bibili yung nursery sa hatchery, tapos yung nursery, yun na yung magbebenta sa grow-out farmer. Ewan ko kung may ganyang kalakaran sa province nyo, pero sa province namin, merong ganong kalakaran. Actually, nag-try din kami dati ng ganon. Okay? Sige. So, the answer po natin dito is yung letter D po, yung juvenile. Okay? Sige. Proceed tayo. Okay, so number 3. Ay, okay. So, yun pala na question is a type of understanding. So, i-apply natin, applying na tuloy. So, dapat naiintindihan mo na yung sabalo, ganun kalaki, ibig sabihin yung adult ganun kalaki, so hindi siya pwede na ibenta na sa market. Kasi alam mo na na ganun kalaki. So, pwede bang ganun yung, ganun yung benta sa market? Ganun ba yung nakikita mo sa market? Di ba hindi? So, that is a type na of an understanding question. Okay, correct po. Bawal po siya ibenta sa market. Sige. Ayun, so number 3 po tayo. So, alin daw yung species that is not recommended for caviar production? Is it letter A, sturgeon, letter B, milkfish, letter C, herring, or letter D, striped bass? Sige, sa letra daw ng B, wala daw siyang BB. Sige, may question. Sasagutin natin in a little while. Ito na muna, para hindi tayo maputol. Sige? Okay, correct po. Ayun, magaling kayo mag-apply. So, this is a type naman of applying question. So, you will apply what you already know and what you already understand to the question. So, paano mo i-apply yun? Diba, alam nyo na siguro that according to FAO 129, there is a ban on the taking or catching, selling, possessing, and transporting of the sabalo. And ano nga ba yung tinatawag nating caviar? So yung caviar po, galing po siya sa fish roe. And fish roe could only be extracted from our adult fish. So, correct po yun. Bawal po yun. But actually, yung caviar talaga usually, yung source niya is sturgeon. Okay? Sturgeon talaga yung main na source ng ating caviar. Okay? Sige. Okay. Sige, proceed tayo. Sige, number 4.
Number 4 tayo, guys. So, yung fisheries inspector found several milkfish measuring 78 centimeters being transported together with containers of extracted roe. So, based on the situation, which conclusion is most appropriate? So, is it letter A, the fish are likely fingerlings harvested for grow out? Letter B, the fish are likely sabalo and the activity may involve prohibited acts. Letter C, the fish are likely juvenile. Bakit like lang? Typo ata ako. Sorry po. Ayun. Sorry po. Nagkakamali din po ako. Ano? Hindi din po tayo perfect. Sige, likely po yan ha. Wrong grammar ako tuloy. The fish are likely juveniles because they are already sold at the market commercially. Or letter D, the fish are likely adults and the activity is allowed as long as the fish were caught outside a fish pond. Sige, what is your answer? Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? Okay. Sige. So, correct po. The answer here is letter B. They are likely sabalo and the activity may involve prohibited acts. So, kasi 78 centimeters na siya and yung mga milkfish na above 60 centimeters, more likely, ano na yon, nasa at least 3 to 5 years old or baka more pa and they're already considered adults or sabalo. And fish roe could only be extracted from the adult fish. So, ito yung sinasabi dati ng teacher namin sa fisheries law, prima facie evidence daw. So, kahit hindi nakita, pero enough na yon para pagdudahan ka na may ginagawa kang prohibited. So, the presence of extracted roe together with large milkfish suggests a possible violation of FAO 129, which prohibits the taking, catching, selling, possessing, and transporting of sabalo. Ayun. So, ibig sabihin nun, kahit hindi pa naman proven na yung fish roe mo galing dun sa milkfish, dahil magkasama kasi sila, yung milkfish mo na malalaki, tsaka yung fish roe mo, o kumbaga, pwede siyang mag-lead na pag-isipan ka nung nag-i-inspect na yung fish roe nga, galing dun sa sabalo. Parang katulad din yun, nahuli yung boat mo na may dinamita. So, sasabihin mo, wala ka namang intensyon na itapon yun sa dagat. Pero, bakit ka pumunta sa laot na may daladala na dinamita? So, enough na yun para pag-isipan ka ng masama, ganon. So, yung question, guilty ka na ba agad nun? So, hindi pa naman. Pero, enough yun para pag-isipan ka ng masama. That's already a red flag. Okay. Ayun. So, may mga question pala actually. Kung pwede daw ba ibenta if galing daw po sa fish pond. And then, may isa pang question, if it has a permit for research purposes. So, actually, yung dinamita siguro parang ang hirap na for research purposes, no? Pero yung sabalo pwede.
So actually sa FAO 129, very specific lang naman sila na yung galing sa wild, yung ipinagbabawal. So silent naman sila about dun sa mga galing sa fish pond. And actually meron din silang mga certain exceptions. Pero nakalagay kasi doon na kahit pasok ka sa exceptions, hindi 'yon ano tawag doon? Nakalimutan ko tuloy yung term. Basta parang kahit pasok ka nga sa exceptions, pero hindi mo pa rin yun basta-basta pwedeng gawin. Parang hindi siya automatic na dahil pasok ka sa exceptions, pwede na agad. Ayun, so parang example no yung mga hatchery reared. Actually, maraming mga hatchery, ano yon mga mga kinukulture na, no, na sila yung nagpalaki hanggang maging adult. Sige, so silent naman doon yung FAO 129, pero ayun nga, and then may mga exception sila sa mga nahuli sa mga freshwater bodies, kagaya nung sa Taal Lake. Pero nakalagay kasi doon, kahit na nasa exceptions siya, so hindi yun absolute or hindi yun automatic. So, may mga pagdadaanan pa rin na mga proseso to secure permits, and syempre dapat mapatunayan mo na ikaw nga ay pasok sa mga exceptions na sinasabi nung ano tawag doon, nung administrative order natin. Okay? Sige. So, number 5. So, kaya yun yung sinasabi natin kanina na hindi naman agad-agad guilty ka. Ano lang yon, red flag siya. Red flag siya sa mga nag inspect Pero hindi naman agad-agad magko-conclude na gumawa ka na agad ng masama. Okay? Sige, so number 5. Ano yon ano na type ng question yon? At dito na tayo sa analyzing. Sige, dito na tayo sa number 5. So, a processor is selling caviar derived from Chanos Chanos roe. O, ano nga yung Chanos Chanos? Common name natin ng Chanos Chanos. Ay, nawala yung pinapanood ko na. Nanonood kasi ako sa inyo sa live. Kayo yung pinapanood ko. Baliktad, no? Kayo yung pinapanood ko dito sa cellphone ko. Ako pinapanood nyo dyan, ako naman, kayo yung pinapanood ko dito. Sige, number 5 tayo. Number 5. So, a processor is selling caviar derived from Chanos Chanos roe. So, the market demand is stable and there is a high potential for export. As a fisheries professional, what is your take? Since letter A, it should be allowed because fish roe processed into caviar has great potential export and may benefit a lot of fisher folk economically. Letter B, the sale should be allowed, but only if there is a HACCP certification and it should be processed sanitarily. So, dati no, yung HACCP, sabi nung isang lecturer namin, HACCP daw tawag doon. Sa amin naman HACCP. Ewan ko ba kung ano talaga yung tama. Basta, ganon. Sabi nga niya, different school, different pronunciation daw. Okay lang yun. Importante na intindihan natin kung ano yun, di ba? Sige, letter C, it should be disallowed because such activities are prohibited by law. Or letter D, the sale should be disallowed since such product is strictly for local consumption only. Ayun, correct po, no? Buti naman at alam nating lahat that Chanos Chanos is bangus or milkfish. Naku, pag may hindi talaga nakakaalam, kakaltukan ko talaga. So, dapat alam nating lahat yun, no? Kahit yun na lang yung alam mo na scientific name. Charot, wag naman. Wag naman na yun lang. Dagdagan mo naman. Pero hindi talaga pwede na hindi mo alam yung Chanos Chanos is milkfish or bangus. The national fish of the Philippines. Okay, so correct.
Ayun, so marirealize nyo dapat ha, hindi po sa lahat ng oras yung mahaba ay tama. Kasi meron ditong iba minsan, hindi na binabasa yung question, tinitingnan na lang kung asan yung mahaba, tapos yun na yung sagot. Kasi tama daw yun, basta mahaba. Mali po ha, hindi po sa lahat ng oras yung mahaba ay tama. So in this case, that should be disallowed because such activities are prohibited by law. Okay? Okay, so we must always remember the best decision is not only based on market demand or on fishery regulation and conservation. Okay, so since adult milk fish are protected under law, so producing the caviar from the milkfish raw is not recommended because raw extraction requires na dapat gagamit ka ng adult na fish. Sige. Oh, next question. Actually, sige, may clarification din dito, ano. Di po talaga pwede since they are not belong to the sturgeon family, di lang yung tungkol sa faulo. Actually, yung genuine kasi na caviar or yung high quality and premium talaga is galing sa sturgeon. Pero, pwede namang gumamit ng other species. Yun nga lang, hindi siya kasing premium yung quality or hindi ganun kataas yung value niya compared kung sturgeon yung gagamitin mo. So, it's a matter of preference and market acceptability. Right? Sige. Parang ganun din, 'di ba? Yung gusto nating yung sweet and sour, usually grouper talaga, oh. Pero pwede ka namang mag-sweet and sour ng tilapia. Kaso nga lang, mura mo lang siya maibebenta sa restaurant compare kung grouper yung ginamit mo. So parang ganun din siya. Right? Sige. Okay, number 6. So a seafood processing company wants to develop a premium caviar product for export. So which proposal is the most appropriate? Okay? So medyo nauumay na siguro kayo, no? Puro sabalo yung topic, galing number 1 hanggang number 6. Sige, may gusto kasi akong iparating sa inyo. So this type of question naman is a creation type of question. Creating type of question na tayo. Doon na sa pagde-develop ng mga business, pagde-develop ng mga products, yung pagpukaw ng ating entrepreneurial mindset. Kasi alam nyo naman, ini-encourage ngayon ng Board of Fisheries, actually hindi lang ng Board of Fisheries, kahit yung ibang mga tao din, na sana hindi lahat tayo ay pagiging empleyado lang yung end goal or ano yan, hindi ka failure if hindi ka nakapasok sa government service. Dati kasi parang ganun yung mindset na ano eh, fisheries ka, dapat sa BFAR ka. Teacher ka, dapat sa DepEd ka. Criminology graduate ka, dapat sa PNP ka. Parang ngayon, in-encourage niya, hindi naman nakalock in na doon mo lang makukuha yung success. So, ini-encourage nila ngayon na pwedeng professional ka and yung success mo is nasa business. Okay? So, kaya may mga pa-question sila na ganito, na pumupukaw ng entrepreneurial mindset natin. Yon. Sige. So, ano daw? So, very obvious naman, no? Dahil sinabi na natin kanina, yung premium talaga galing sa sturgeon. And then, bawal din yung gamitin yung sa milkfish. Okay? So, the answer is letter B. So, in this type of questions, we select the best business strategy while still considering, so ibabalance natin yung regulation, sustainability, and profitability. Kasi kaya nga po tayo professionals na tinatawag. Kasi hindi lang tayo nakatingin sa isang
side. Okay? So sabi nga po sa ethics sa mga professionals, yung definition kasi ng pagiging professional sa Pilipinas, it is a public service. So professionals tayo dahil may kailangan tayong iserve na purpose. So hindi main purpose ng pagiging professional is pera. Even na alam naman nating lahat, alipin ng salapi ano. Pero hindi daw po dapat ganon. Ba't na-stop share yung screen? Wait ha. Ang sarap pa naman ng ano ko, ng dada ko. Ba't na-stop share yung screen? Ako talaga. Ang KJ naman ito. Okay. Wait lang. Ay, ang KJ. Na-stop share yung screen ko. Nawala din yung sound, Nick. Bakit? Hello? Hello, everyone? Wait nga. Saglit lang. Bakit nawala? Ba't ako nawala? Ang KJ naman ito. Ay, na-lost connection ako. Bakit? Saglit ha. Stable naman internet ko. Wait lang. Trying to recon ako, guys. Hindi na ako gumagalaw. Saglit. Rinig pa naman siguro ako, ano. Alright. Sige. Kanina pa ba ako sa Shopee? Sige po. Saglit lang po ha. Okay na ba? May sound na. Saglit lang. Yung share screen ko nawala. Grabe talaga. Ang ganda na ng flow natin. Nawala pa bigla. Okay. You left the meeting. Bakit I left the meeting? Hindi naman ako nag-left. May sound pero hindi na ako nagagalaw. Pwede na pala ako magsayaw-sayaw dito. Pwede na pala ako magsayaw-sayaw kasi hindi ako gumagalaw. Matawa na naman kayo. Nako. Alright. Join here too. Tawa kayo ng tawa. Okay. Ay, ayan, gumagalaw ka na, ma'am. Hindi na ako pwedeng sumayaw kasi gumagalaw na ako. Makikita nyo. Tawa talaga kayo ng tawa. Naku. Pati ba naman yan, nagloloko. Oo nga, no, lahat na lang talaga sa panahon ngayon nagloloko. Pati yung mga binubuto natin nagloloko. Niloloko tayo. Pwede na sa The Voice, Brazilian po. Ayun, kita na po ba? Alright. Hindi po ma'am, okay na po. Okay din sa Facebook. Okay. Ayun. Okay na yan. Sige. So yun nga, yung sinasabi ko kanina, dito sa Pilipinas kasi, nakalagay yan talaga. Yung pagiging professionals natin, na-claim na natin yan. Kukunin nyo na kasi yung lisensya nyo this October eh. Yun. So yung pagiging professionals natin, wala yung P50? Kita naman ah. Okay na po. Wala ba? Wait lang, ha? Ayun, hindi ko pala na-click yung show screen. Sorry. Okay. Alright, okay na. Sige, thank you so much. Alright.
So yun nga, nakalagay kasi dito yun sa Philippines, yung pagiging professional is a public service. So kaya tayo professional dahil meron tayong purpose na dapat gampanan. Okay? Pero, hindi naman bawal na pagkakitaan natin yung profession natin. Kasi syempre, anong kakainin natin, di ba? Kung hindi tayo kikita ng pera. Pero, dapat, hindi yun yung primary purpose ng pagiging professional natin. Dapat yung primary purpose, may nasa-serve tayo, na purpose, public service dapat yung first purpose natin. Nakakatulong tayo sa, in our case, dahil tayo ay fisheries professionals, dapat nakakatulong tayo sa fisheries industry. It's either through government service, to private sector employment, through our involvement sa mga non-government organizations, sa pagtuturo sa iba na gusto ding maging fisheries professional, or sa pagtuturo sa mga fisher folk ng mga panibagong technology na pwede, or alternative livelihoods na pwede nilang pagkakitaan, or na tayo mismo ay magnegosyo gamit ang ating kaalaman in order na tayo ay makakapag-ambag sa food security na tinatawag. No? So, by producing products, or by raising fish, or by looking out for harvest from the wild. Okay, marami tayong mga kalayag dito ng mga registered fisher folk. Okay. Ayun. Nag-e-echo. Alright. Sige. Okay. Nag-e-echo sa live. Okay na po ba? I hope okay na. Okay na po? Wala nang echo. May echo pa Naka-off rin? po ang yung mic, ma'am. Walang tunog po. Okay. Walang sound po, ma'am. Alright. Echo pa rin po ba hanggang ngayon? Pa-vouch po ako. Okay na, Sa ma'am. FB, Hindi na po, ma'am. nag-echo until now? Wala na. Okay. Sige. Alright. Okay. Ayun. Thank you so much sa pag-vouch palagi. Well, appreciated ko talaga yun. Sige, nasa na ba tayo? Okay, so basta yun yung palagi yung tandaan ha. Hindi bawal na kumita ng pera from our profession. Hindi yun bawal. Syempre makatarungan yun. Dapat lang, no? Dapat lang talaga. Kasi ano yung kakainin natin pagka hindi tayo kikita. Pero dapat, hindi yun yung main purpose. Na to the point na nanluloko ka ng tao, nanlalamang ka, or nabahala na maubos yung mga isda. Basta makakita ka, ay may kitain ka lang. So, hindi po dapat ganun. Dapat yung una nating iniisip is public service and yung sineserve natin na purpose dito sa mundo bilang professional. And then, pangalawa, syempre, pera. Okay? Sige. Alright. Sige. Question. A fisheries entrepreneur wants to establish a new value-added seafood business. So, which business concept is most appropriate? Ano yon? So, caviar from wild-caught na mature milkfish, bottled bangus, spawning milkfish, magpa-purchase ka talaga para lang sa raw extraction? Grabe ka naman. Yaman mo charot. Or marketing authentic Philippine milkfish caviar but using tilapia roe instead since it is legal. Kasi yung tilapia, maaga pa, mature na. So marami ka na agad makukuha na raw. Okay, so correct po. The answer is letter B. Producing bottled bangus from our market size fish. So bakit hindi pwede yung letter D? Kahit na hindi naman bangus gagamitin mo, actually tilapia naman. Bakit hindi pwede yung letter D? Sige nga, pa-comment nga. Bakit? Diba hindi mo naman gagamitin yung milkfish? Yung gagamitin mo naman tilapia. Bakit hindi pa rin siya pwede? Bakit bawal? Letter B yung answer natin ha. Letter B yung answer.
Tinatanong ko lang, bakit bawal yung letter D? Tilapia naman gagamitin mo. Very good, because that is misleading or that is misbranding, no? Okay, so the best business idea creates value, ayun, without relying on prohibited resources. So dapat, even na nakakapagod na minsan yung legal, wag na wag tayong pumunta sa illegal, okay? And then using tilapia raw and mislabeling it is a form of adulteration. So yung nagki-claim ka na high or premium or iba yung nilalagay mo sa label, pero iba pala yung totoo. Like for example, nililabel niya na kayo daw, pero yung totoo, 5 pala kayo. Charot! So, ouch! Ayun. Huy, aray mo! Or di kaya yung hindi naglalagay ng label? Charot! Ayun, ang daming nakaka-relate. Mabilis talaga kayo basta sa ganun, no? So that is a form of adulteration. Ano ba itong adulteration natin na tinatawag? Ito yung naglalagay tayo ng mga ingredients na hindi naman nakalista dun sa list of ingredients. Very common example, magbebenta ka ng fish. Sasabihin mo, bagong huli, fresh pa. Kasi, totoo naman, makikita mo, fresh yung itsura. Pero ayun pala, inisprayan mo ng formalin. So, that formalin is an adulterant. So, maliban doon, pwede din kasi yon na nagmi-mislabel ka or economic fraud. Like, for example, nilalagay mo, lapu-lapu filet. Wow, lapu-lapu filet. Yun pala, yung finilay mo, tilapyang mulmol. Oh. Diba? Masama ba mag-fillet ng tilapyang mulmol? Hindi po. Hindi po yun bawal. Yung masama po doon, ba't mo nilagyan na lapu-lapu? Imulmol pala yun. Ba't mo pinangalanan ng pangalan ng bayani? Si President Arroyo yun. Diba? Huwag ganon. So, dapat yung totoo lang, yung tama lang. Okay? Sige. Ayun. So, sige, sa nag-raise ng hand, kung meron po tayong questions, paki-chat na lang po sa comment or sa chat box. Yun. So, bawal po yun ha. Yung mga scam po tayo. Bawal po yung manloko ha. Hindi po nakaka-professional. Out na nga ako. Masasaktan lang pala ako dito. Wag! Sabi nga nila, di ba kanina, nagmahal na saktan, nag-review. Nag-top. Dagdagan natin. Nagmahal na saktan, nag-review, nag-top. Pak. Pag hindi ka naman broken-hearted, di, nagmahal, nag-baby time, nag-review, nag-top pa rin. Bawal talaga cheating. Correct! Sa board exam at sa relasyon, bawal yung cheating. Okay? So, if you've noticed from question 1 up to question 7, we talked about the same topic. So, puro sabalo po yung pinag-usapan natin. It is the same topic but with different thinking level. So, sa topic pa lang ng sabalo, na-try na natin mag-remember, alalahanin, ilang years ba bago mag-mature yung bangus, 'di ba? So, at least 3 to 5 years. Naintindihan din natin. So, kung 3 to 5 years bago mag-mature, ibig sabihin, yung binibenta sa market, hindi yun adult. Yun ay juvenile. Kasi yung adult, bawal na siya ibenta. And then, na-apply din natin sa iba pang mga questions and situations. Right? So, ganun gumagana yung board exam. Kaya natin sinasabi na hindi lang to puro memorize. Okay? So, dapat naintindihan din natin yung binabasa natin, naintindihan natin yung nire-review natin. Sabi nga nila, kung saan daw ba, kung ano daw yung dapat gawin or sino daw magpapapasa sa'yo sa board exam, walang iba po, kundi ikaw talaga. Ikaw lang.
Ikaw lang talaga yung makakapagpapasa sa sarili mo. It's a matter of you. Kasi kahit saang review center ka pa, or kahit saang school ka pa, yung review center, hindi yun ang mag-aaral para sa'yo. Yung lecturer mo, kahit sino pa yon, kahit yung pinakamagaling pa na lecturer sa buong mundo, hindi lang sa buong Pilipinas, buong mundo talaga, yung magturo sa'yo, hindi siya yung mag-a-answer ng board exam mo. That's reality. Pagdating ng October 1 and October 2, it is just you, your preparation, and your questionnaire in front of you. Oh, 'di ba? Reality. Pero ayun, syempre yung mga natutunan mo, yung mga taong sumusuporta sa 'di ba? Yung family mo or yung friends mo or si Jowa Bells mo kung meron, eh. So, is and most especially 'di ba, si God, oh, ayun yung isipin mo na kasama mo pa rin sila sa board exam, mga inspirasyon mo. Nag-motivational talk na tuloy tayo dito. Ano ba 'yan? Ang corny. Ako na lang talaga, oo. Kaya sabi nga nila 'di ba, magpatuloy ka hangga't may iisang tao na naniniwala sa'yo. Kahit yung buong mundo ina-underestimate ka or sinasabi nila na hindi ka papasa, hindi ka hindi ka magiging successful sa buhay, magpatuloy ka pa rin hangga't may isang tao na naniniwala sa'yo. And sino dapat yung isang tao na hindi mawawala yung tiwala sa'yo? That is you. Okay? So, ikaw dapat mismo yon. Dapat pagdudahan ka man ng buong mundo, mawala man yung tiwala ng lahat ng tao sa'yo, dapat yung tiwala mo sa sarili mo, hindi yun mawawala. Sarili mo na nga lang yung meron ka. 'Di ba? Mawawala pa yun sa'yo. Hindi kawawa ka naman masyado. Charot. O, tapos, yung self mo na yung number 1, tapos andito ako, na naniniwala na kaya nyo. Di dalawa na. May reason ka pa ba para hindi magpatuloy? Wala na. Sabi kahit isa lang may dalawa ka na, sarili mo tsaka ako. Tapos idagdag mo pa doon, may ibang tao pa for sure sa paligid mo na secretly rooting for you. 'Di ba? Tsaka huwag kakalimutan ha, preparation, yung determination nyo. Yan nga yung sinasabi nila. May mga nagtatanong dito. Ito, i-insert ko na lang. Minsan may mga nagtatanong dito, okay lang ba mag-enroll sa'yo ate? Enroll din kasi ako sa ibang review center. Sa akin, okay lang, 'di ba? Or pwede po ba magtanong sa'yo, pero hindi ako dito naka-enroll sa iba, okay lang, 'di ba? Walang problema sa akin yun. Yung lagi ko lang sinasabi, sorry ha, medyo mag-story time na lang ako. Yung lagi ko lang talaga sinasabi 'pag magtatanong, okay lang ba dalawa yung review center, 3 yung review center, 4, 5? Ay bahala po kayo. Yung question ko lang palagi, kaya ba ng bulsa mo tsaka ng schedule mo? Yun lang talaga yung dalawang considerations. Kaya ba ng bulsa mo, kaya ba ng schedule mo? Kasi at the end of the day, yung magdidikta at yung nakakaalam kung paano ka papasa, ikaw. Kung feeling mo, yung pag-i-enroll sa maraming review center, iyon yung tutulong sa'yo, why not? 'Di ba? Kung kaya mo lang naman, why not? Kung feeling mo naman, yung makakatulong sa'yo, mag-self-review ka lang, why not din? 'Di ba? Why not? Parehong why not yun. Kasi, yung pinaka-point kasi dito, hindi naman kasi yung review center yung papasa, ikaw. 'Di ba? So, kung ano feeling mo yung makakatulong sa'yo, dun ka. Kasi honestly speaking, wala namang nag-iisang tao na nagmamay-ari ng lahat ng kaalaman sa buong mundo So if you think that learning from more people widens your perspective, at yun nga, sinasabi ko, kaya naman ang schedule mo, kasi baka naman kaya ng bulsa mo, hindi kaya ng schedule mo, di parang sayang lang din, di ba? Kaya mo lang naman. So, 'di ba, go lang. Pero kung feeling mo, ma-o-overwhelm ka sa dami ng information, mas nagwo-work sa'yo na isa lang, then go din. Kung feeling mo naman, mas nagwo-work sa'yo na it's just yourself,
then go din, di ba? Kasi at the end of the day, ikaw naman yung magte-take ng board exam. Ikaw yung nakakaalam ano yung nakakabuti sa sarili mo. Di ba? Kaya hindi ko din talaga, sorry ha, pero hindi ko din talaga minsan mag-gets if yung parang ano yun, ginagawang exclusive yung knowledge na yung yung bawal ka magtanong sa iba. For me kasi, hindi ko din talaga yun magets yung point kung bakit ako kasi, well, this is just me. Hindi ko naman ini-invalidate. Sabi ko nga, iba-iba naman kasi ng perspective yung bawat tao. Pero this is just me, ha. Ako kasi, pag may nagtatanong sa akin, okay lang ba mag-enroll din ako sa ganito? Sabi ko nga, okay lang kasi bakit ko naman kayo pagbabawalan para kapag ka pumasa kayo, masasabi ko na dahil sa akin? Hindi naman totoo yun. Kahit ano pa yung mangyari, kahit ibigay ko sa inyo lahat-lahat, hindi kayo papasa dahil sa akin. Papasa kayo dahil sa sarili nyong pagsisikap at sa pananampalataya nyo sa Diyos. Sinasabi ko talaga, papasa kayo dahil sa sarili nyong pagsisikap tsaka sa pananampalataya nyo kay Lord. Yun lang, wala nang iba. Kung sino man yung ibang gusto nyong pasalamatan, kung kasama man ako doon, appreciated. But if hindi, okay lang. Bakit? Kasi hindi naman kayo papasa dahil sa akin or dahil sa kahit sino. Papasa kayo dahil sa sarili nyo. At the end of the day, kayo yung magiging RFP. Di ba? Kayo yung magiging RFP, kayo yung magkakalisensya. Hindi ako. Kasi may lisensya na ako. Anyway, sige. Dami ko nang sinabi. Nag-motivational talk na naman tayo. Ang corny. Dear Charo ka na lang, hanapan kita ng client. Ayun, proceed na nga tayo. Next question. Ito marami talagang nagtatanong, paano kung bagsak ako lagi sa Macboard? O paano nga ba kung bagsak ka lagi sa Macboard? Alam nyo minsan, dito nagsisimula kasi yung comparison, yung makikita mo yung kaklase mo or yung kasabay mo sa review, mataas yung score. Tapos ikaw parang, ang layo ko pa. Alam nyo, story time, nung nagre-review ako, personally, nung nagre-review din kami dati, ganito din yung nararamdaman ko. May mga classmate ako na nakaka-perfect sa Macboard, as in nakaka-perfect. Ako never. Okay? Ako never. Never ako naka-perfect sa Macboard. Actually, yung mga nasa enrolled ngayon sa layag dito, sinend ko pa yun sa kanila, yung isang nahagil, nung kaka-general cleaning ko, na-open ko pa yung isang Macboard ko, yung isang Macboard ko dati, na 74% lang ako. Ano yun? One month na lang before the board exam, 74% pa rin ako sa Macboard. Hindi, wag niyo namang sabihin na dahil mahirap lang yung Macboard. Hindi. Yung mga classmate ko, 90 plus yung mga score. Ako, 74% lang. May naka-perfect pa nga nun ngayon, sinasabi ko sa kanila, what if, nung time na to, tumigil na ako, ba diba? What if nag-give up ako? What if hindi na ako nag-take ng board? dahil lang na-fail ako sa Macboard. Di sana hindi tayo magkakilala ngayon. Di ba? Pero sinasabi ko talaga, mataas man or mababa yung score mo sa Macboard, it doesn't matter. Why? Sige, ito. Nakalimutan ko tuloy. May notes pala ako na nilagay dito. Sabi ko para makasabay din yung iba. Because paano? The purpose of Macboards is not to rank the students. So, unlike sa school, di ba, kapag mataas yung grades mo, possible ka maging cum laude or magna cum laude. Kapag mababa yung score mo sa mga exam, di possible ka ma-fail, magiging back subject mo yon. But, sa Macboard, wala namang ganun Wala naman tayong ranking dito, wala namang medals na mataas sa Macboard, wala namang failure dito. So the purpose of Macboard is not to rank the students, it is to identify your weaknesses, saan ka mahina, and it is to strengthen your strengths. Kung mahina ka doon, at least nalaman mo na mahina ka doon. You could work on your weaknesses. Ngayon naman, kung matataas yung score mo, ibig sabihin strength mo na yon. Now, ano yung gagawin mo na para yung strength mo na yon hindi mawala? Kasi possible na strength mo na siya ngayon, pero along the way,
dahil naging kampante ka, nawala na yung strength mo. So, how could you strengthen your strength? So, the purpose of the mockboard is to learn, to relearn, and to unlearn. Matuto tayo ng bago, and then, yung mga alam na natin, i-relearn natin, di ba? Kasi na-verify, ay tama nga, ito yung narinig ko nung college, nakalimutan ko lang. Pero ngayon na-remind ako, na-relearn mo siya. And then also to unlearn. So, possible, may iba dito na nanonood sa akin noong 2025. Possible na may mga sinabi ako dati na hindi na applicable ngayon. Bakit? Because nag-evolve din tayo, may mga bagong knowledge, may mga bagong understanding, and we should always be open for that. We should always be open to learn, to relearn, and unlearn. Hindi yung i-screenshot mo yung post nung 2010, tapos sabihin mo, sabi mo nung 2010 ganito. Pwede po kasing magbago, nag-i-evolve po kasi tayo, especially yung profession po natin, nag-i-evolve po halos every year, may bagong technology, may bagong discovery, may bagong mga research. Kaya pwede na yung totoo nung 2024, hindi na siya totoo ngayon. Okay? Yun. Sige, so, lagi nating tandaan, sa mockboard, sa quizzes, sa any part ng pagre-review, mas mahalaga yung natutunan kaysa sa score. Ayun, may nagsabi dito, trust daw, ano yon? Ayun, board exam today, license professional tomorrow. Trust your knowledge, believe in your skills, and conquer the board exam. Totoo yun. And samahan lang palagi ng maraming prayers, tsaka ng hindi pagpapagutom. Alagaan yung mga sarili niyo, Naku, mahalaga yung lisensya, mas mahalaga kayo. Anin niyo yung lisensya kung bugbog yung katawan niyo. Naku talaga. Pag naantok, matulog ha. Pag napapagod, magpahinga. Ay, ano ba yan? Batin na ng ulit. Okay, so sabi dito, it's better to fail the mock boards than the board exam. Actually, mas gugustuhin ko pa na makita kayong nag-fail man kayo sa mock board, tsaka nagsasabi ng totoo na nahihirapan. At least magagawa natin ang paraan how we could help each other. 'Di ba? Hindi lang na I will help you, but you also help yourself. O, 'di ba? Inaalagaan yung sarili dahil wala na yung dating nag-aalaga. So, this is exactly why we practice, no? So, kaya tayo nagpa-practice dahil hindi pa tayo perfect kasi nga practice makes perfect. Sige. Average student lang ako. May chance ba? Alam niyo, one time, may nagtanong pa sa akin, ate, pwede ba mag-take ng board yung hindi cum laude? Yes! Ako din, hindi cum laude. Baka sabihin niyo, hindi ka cum laude, magna naman. No! Hindi talaga ako gumraduate with Latin honors. Di ba? Kaya naman. Pwede po mag-take. Alright? Pwede po mag-take. Actually, may mga magiging mentors din kayo sa ating comprehensive lectures that are also not, hindi din sila cum laude or magna cum laude or summa cum laude, pero nag-top sila sa board exam. Meron din cum laude sila, nag-top pa rin sila. So, it really doesn't matter. Sabi ko nga, 'di ba, may isa din kayong magiging mentor, isa sa pinakamaingay sa GC, nag-top. Meron din, dami account lang dati yung gamit, nag-top. So, iba-iba kasi tayo ng story, iba-iba tayo ng journey, walang comparison, walang mas maganda, walang mas pangit. So, unique talaga kasi yung isa't isa. So, wala yun, it doesn't matter. Pwede tayong maging successful kahit saan man tayo nagsimula. Basta we are just willing and determined. And syempre, dapat may pananampalataya. Okay, so because the board exam is a matter of preparation, consistency, discipline, and decision making. Napunta tayo dito, ano yung mga common mistakes? Hindi nagpa-practice, hindi nagbabasa, tapos nag-a-assume. Mahirap talaga yung nag-a-assume. Papasa magtatap, padayon. Correct, padayon lang palagi. Bawi na lang, ano? So, as early as now, practice your reading. Reading muna.
Wag mo laging sinasabi reading comprehension. Hindi, reading muna bago yung comprehension. Develop niyo muna yung reading natin. Susunod yung comprehension, promise. I-practice niyo muna yung reading. And then, as early as now, start acting like professionals and decide like professionals. Okay, bigyan ko kayo ng example ha. Ito question ulit, no? Number 8, what fish is best exported to the Middle East due to their high preference for milkfish? Letter A, catfish. B, tilapia. C, lapu-lapu. D, bangus. Ano answer nyo? Number 8. Pinaano ko to ha, ginamit ko din to, yung question, yung exact question na to, nagamit ko din to sa ilang school review na napag-lecturean ko. Alam nyo ba? Very good naman at nabasa nyo ng maayos. Sige, wait natin yung comment ng mga taga-live. Yung mga nasa Facebook. Sige. Drop your answer. A, B, C, D, number 8. Excuse me. Alright, so very good, no? Buti naman po at nabasa nyo ng maayos na mayroong nakalagay na milkfish. Siyempre po yung answer bangus. So may times na ganito yung question, very, very giveaway. Kumbaga nasa question na mismo yung sagot. Pero alam nyo ba, nung pina-quiz ko to, meron pang mga sumagot ng catfish. May mga sumagot pa ng lapu-lapu. With explanation pa yun yung iba. Lapu-lapu daw kasi high value. Ito yung isang example na minsan, alam mo na dapat yung sagot, pero dahil lang hindi mo nabasa ng maayos yung question, or nag-assume ka agad, or hindi mo na, parang akala mo ba may bayad yung minutes na madelay ka sa pagsagot? So, yun. Kaya yun minsan pa yung nagiging reason bakit nagkakamali na tama na sana. Alalahanin nyo sa board exam, every point counts. Kasi wala po ditong round off. For example, 74.75 ka dahil nagkamali ka sa question na to. Di ba sayang? Sayang yung 1 year na imbisa na nakuha mo na yung license mo, uulit ka pa dahil hindi mo binasa na may milkfish pala na nakalagay. O, diba? Wag naman po sana ganun. Okay? Kasi bawat question worth 0.25 yun sa average natin. So, wag naman sana. Okay? So, ayun, malilito ka talaga minsan. Kaya, kung pwede, at least 3 times basahin yung question. Kung kayang more pa, please, yun yung gawin nyo. Kasi sayang talaga. Sayang na yung giveaway question, magkamali ka pa. So, wag nating sayangin. Okay? Number 9, which is not a freshwater species? Sige, which is not a freshwater species? Sige, pa-comment nga. Oreochromis niloticus, catfish, tuna, or giant gourami? Ito, based on experience ko din, meron pa din talagang nag-a-answer ng Oreochromis, catfish, tsaka giant gourami. With explanation pa yan, di ba po, sa freshwater po kasi yun nakikita. Hindi nakikita minsan na meron palang not na nakalagay. So please, yung mga ganitong mga words, not, best, most, except, basta mga ganun. So, palagi po nating i-highlight na or in-circle para hindi na po tayo ma-confuse, ha? Para sayang po kasi. Kunyari, ito, alam mo naman na tuna talaga yung answer. Kaso hindi mo nakita yung not, kaya answer ka agad, catfish. Kaya careful po talaga. Tama po yun. Dapat careful. Ayun. Careful po talaga sa pagbabasa. Okay?
O, may nagsabi na, hala, mali pala ako, tuna pala. O, kasi po may not po. Okay? Sige, next question tayo. O, ito. All of the following are considered value-added milkfish products except what? O, except? Ayan na. O, except ano? Deboned bangus, smoked, bottled, or bangus fry? Number 10. Okay. Sige. Nawala yung mga comments sa live. Ayun. So, correct, no? Except bangus fry. So, minsan, yung iba, hindi makikita yung word na except. Mabilis mag-answer na, letter B yan. Letter C yan. Pero, hindi nakikita. May word pala dito na except. So, be careful po tayo palagi sa mga ganitong klase ng questions. Sige. Now, let's talk about decision making. Oh, sabi natin kanina, we should already start acting and deciding like professionals. Okay, so for example, ito very recent lang, may nagtanong. Actually, very valid naman kasi yung tanong niya. Photocopy lang ba o certified copy yung TOR? So, sasagutin natin yan. Sige, ano ba yung alam nyo? Photocopy ba o certified true copy dapat yung TOR? Na pinapasa sa PRC pag magfa-file. Oh. Sige, actually sa PRC guidelines, photocopy lang naman po yung nakalagay. Check ko ngayon sa website, ha, wait. Para hindi tayo magbigay ng misinformation. So, magbe-base lang po talaga ako sa kanilang website mismo. Okay? Sige. So, actually, hindi naman talaga nakalagay na certified true copy. So, dapat lang, may mapakita ka lang na TOR, na original. So, kadalasan, yung kinukuha nila, photocopy lang naman. So, pero, sabi ko nga, kung madali lang naman kumuha ng certified copy, like for example, may kukunin ka pa naman sa school, so kuha ka na lang ng certified true copy, di ba? Because it is worth it sa peace of mind. Anliit na added cost kumpara sa peace of mind mo. Pero, kung for example, meron ka naman nung original mo na TOR, tapos kailangan mo pa magbarko, bumiyahe ng 10 hours or more, tapos mag-eroplano, meron ka namang original, tsaka meron kang clear na photocopy, ilaban mo na yung photocopy. If in case na hindi tatanggapin yung photocopy, edi bitawan mo na yung original kasi papasa ka naman na eh. Yes, oo, nakahiwalay po talaga yung board exam and employment po na TOR. Hindi po talaga pwede na yung for employment is gamitin po sa PRC, okay? Hindi din po kasi pwede sa PRC yung for any legal purpose. Dapat specific na for board exam lang. So, yung tinutukoy ko dito, meron kasing iba na, kunyari, matagal na nilang nakuha yung for board exam nila. Tapos, hindi sila nakakuha ng true copy. O edi ilaban mo na yung photocopy. If in case na sabihin nung PRC na hindi pwede yung photocopy lang, pwede mo namang bitawan yung original. 'Di ba? Bitawan mo na yung original kasi papasa ka naman sa board exam, aanhin mo yun. O,
'di ba? So, always compare the benefit versus the hassle. Sinasabi ko, kung may iba ka pa namang kukunin sa school mo or malapit lang naman yung school mo, 1 to 2 hours na travel, edi for your peace of mind, kumuha ka na ng authenticated or ng certified true copy or certified original copy. Pero kung for example, nag-aral ka kasi sa Maynila, tapos sa Mindanao ka na umuuwi ngayon, ay di ilaban mo na kung meron ka naman ng original, bitawan mo na yung original if in case na i-require talaga nila. So ganun mag-weigh ng decisions. Wow, pati ito talaga no. Hindi kasi kung pwede lang naman nabawasan mo na yung iniisip mo, na i-focus mo na dun sa mas mahalagang bagay, gaya ng pagre-review. So ibawas na natin yun sa workload ng utak natin. Ito another example pa. Yung attire sa board exam tsaka sa picture, sa passport picture. Yung sa guidelines kasi nakalagay na white shirt na plain, okay, na plain with collar. So yung problem dito, wala ka nun. So yung iba, actually may mga classmate ako dati na gusto nila ilaban na maliit lang naman daw yung logo. Yung mga ganun, or polka dots, or stripe, yung mga ganun na mga issue na baka pwede naman hindi white, baka pwedeng cream. Yung mga ganun ba? Ngayon, ano ba yung mas hassle? Kung wala, yung problem mo lang naman, wala kang plain na white na shirt with collar. Ngayon, ano ba yung mas hassle? Yung bumili ka ng bago o di kaya kung wala kang pambili ng bago, for sure naman siguro meron kang pinsan, kapitbahay, or kaibigan na merong white na plain na polo shirt, di ba? So, better yet, kung pwede namang, kung hindi mo talaga kayang bumili, pwede namang manghiram. Kasi ano ba yung mas hassle? Yung humiram ka o yung hindi ka makakapag-exam dahil may logo yung t-shirt mo? Diba? At, oo, correct po. Dapat talaga for board exam po talaga yung nakalagay sa TOR. Nasa PRC website po talaga yun ha. Dapat po for board exam talaga yung remarks. Hindi pwede yung for employment. Okay, just to clarify ha. Sige, so in this case, 'di ba? Ano ba yung mas hassle? Yung bibili ka na lang o di kaya kung wala kang pambili, pwede ka namang humiram. Excuse me. Or yung hindi ka na makakapag-exam dahil sa logo or dahil sa polka dots. Ito pa, isa pa. Sa board exam, there are times na makikita mo yung iba pinayagan ng proctor nila. Pero ikaw, iba yung proctor mo, hindi ka pinayagan ng proctor mo. Ngayon, ano yung gagawin mo? Ano yung gagawin mo? Makikipag-away ka ba sa proctor mo? Hindi. Okay? Hindi. Hindi ka makikipag-away sa proctor mo. Nangyayari yan minsan especially sa calculator. Yung iba, pinayagan naman ng proctor nila na hindi nandun sa hindi nandun sa standards talaga. Basta hindi lang programmable. Pero ikaw, same kayo ng model ng calculator, pero ikaw hindi po pinayagan. So, yun yung gagawin mo. Aawayin mo ba yung proctor mo? Wag mo aawayin yung proctor mo. Baka lalong hindi ka makapag-take. Imbis yung problema mo lang, wala kang calculator. Yung naging problema mo patuloy, wala ka ng chance kumuha ng exam. So, always weigh the pros and cons. Ayun, sa shoes daw po. Actually, yung ano lang naman kasi nila, guidelines lang naman nila is closed shoes. Basta wala lang mga sulat-sulat. Pero if it helps you for your peace of mind ulit, kung meron ka lang naman black shoes, pwede naman na mag-black shoes ka for your peace of mind. Pero ako dati hindi black yung shoes ko. Hindi naman sila strict, basta closed shoes. Tsaka yung pants, dapat decent pants. Bawal yung may ripped jeans. Bawal yung may ripped jeans. Ano yung tanong kanina? Ayun, pa-off daw po ng mga naka-open mic, pasuyo. Need po ba talaga ng calculator sa board? Actually, hindi naman.
naman, but it is allowed. It is allowed. Ngayon, to answer your question naman, kung ako tatanungin mo, kung may calculator ka lang naman, magdala ka na. Mas olha porque Hala, cheguinho pro pa-off po Loki, ng eles não sentem a ano, mesma pressão. please. Afinal, desde criança, Pa-off po já ng... tinham certeza que o pico era sua vocação. Mas eu e você não somos compatíveis pra Ano ser ba estrela yan? em ascensão. O Japão só vai deixar Kita você ko ayaw vencer man. se você Mute ko nga. Pag kita mic yo, yo, yo. não nasceu pro primeiro Saan na ba siya? lugar. Or sino yan? Não importa o quanto você tem, isso não Wait vai lang, ha? mudar. Hindi ko ma... E todos vão pensar em topo, quem vai sustentar. Ayun, minute. Ay, ano ba yan? Nag-unmute ulit. O time inteiro. Pode um só jogador. Exato, Zip, calma, zip, não entendo zip, errado. paki, Você ano também po, tem valor. mute Somos po, iguais, ha? dois analistas, Or- mas apenas um de nós assim. Mi- Mas você tem que mudar sua Nakatatlong visão, mute aceitar na seu ako número sa'yo, dois do zip, seu time zip, pra assim zip. garantir a vitória do Japão. Mudar é difícil pra quem enxergar. A somente Deus é o Ay. tudo tentar. Sorry kung May sino man nakapas- may-ari ng zip, zip, Milagre zip que na espera não account. vai mais I chegar. will remove you muna sa Google Meet kasi nakalimang ano na po ata ako, nakalimang mute na po ako sa inyo, ina-unmute niyo po ulit. Bye-bye. Bye-bye muna ha. Mamaya na kami manood ng anime. Cada marca I-mute yo kita Sige. mic nyo man, no ka? Ayun. So, pasuyo po sa mga Ai, molecada, você tá afim de comprar porra essa porra? Tampon ulo natin. Ay, bumalik pa talaga ulit. Mute mo, mute. Hoy, zip, zip, zip. Tô jogando muito palandrada. Niremove na nga kita. Bumalik ka pa talaga dito. Ayun, nakamute na siya. Sige. Ayan. Ang kulit! Teu cabelo naquela galante não fala porque eu tô mudando a tabela, Sabina montando você que consola. I-block na kita from this call ha. Sorry. Kung Block mo na, ma'am. alam ka Papansin man yan. ng nagre-review dapat dito. Sorry po, mommy or daddy. Sa Facebook Live na lang po muna Pa-block kayo na lang, ma'am. manood. Bye-bye. Ayun. Block mo na yan, ma'am. Okay. Isa pa tong pasaway. Hoy, Rexon, mag-mute ka. Ayun. Sige, sorry po. Sorry po sa mommy or daddy ni Zip 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 kung bata man po yung gumagamit. Facebook. Ay! Sa Facebook Live ka na muna manood. Hala, na-block na kita ha. Ela filmando minha jogada na porta. Foi de usar. Na-block na kita. Okay. Yan, wag na sana bumalik. Asa na ba tayo? Ang kulit. Okay. Ay, nako. Paano ba yun? Eu sou lá da Alemanha, mas eu não sou alemão. Ela não que Oktoberfest que é o caso do. Zip, zip, zip. Zip Naka-block. your mouth. Binlock ko na. Ba't nakakabalik? Kasi ma'am, nasa GC siya kasi ma'am. Rejoin siya ulit. Porque, mano, eu faltei. Ano ba yan? Eu tô dando um show de bola. Eu tive que ficar famoso Ai, pra poder. nako. Sa GC sa kaya si ma'am, kaya nakaka-rejoin siya. Eu tô aqui. Eu chute faz mais provado que a zona do canto. Sai do jogador, claro, então olha, não olhou pra fora. Não tô falando contrato, então hoje eu sou grande. Se eu parcelar no City, mano, eu não preocupo. Tirei a camisa pra comemorar, eu tava errado. Mas quem quer ser com o Michael Jordan que eu dei pronto? Ela quer me dar uma Ai, parada zip, que é zip, especial. zip. E não disse que tudo a gente mereceu. É que eu sou imperador, escolhido lá pra cima na merda. Esse adversário eu ganho fácil. Eu posso ser muita coisa, mas eu nunca vou ser falho. Sempre trucidando alguns otários. Eu mesmo. Tentaram me Saglit prever, mas po eu sa mga nanonood po sa live pa. me mudar porque eu sou um egoísta nato. Mesmo sem vacilar, você não gosta. Nasa GC siya kasi ma'am, kaya nakaka-rejoin. Eu tenho o dom da perfeição. Sou o melhor dessa porra, vou mostrar pro meu irmão. Okay. Ayun, naka-mute na. Ayun. Sige. Hello. Ayun tuloy, ako yung nag-echo. Ba't nag-echo ako? Okay. Okay. Alright, okay na po ba yung sound natin?
Ayun, hindi na yan makakapag-open mic kahit ano gawin niya. Ayun, sige, pasensya na po kayo May anime lover na nagpa-movie marathon dito. Okay na po. Alright. Sige. Ayun, to answer the question, kung meron ka lang naman pong calculator, much better po, magdala ka na ng calculator. Although, hindi naman po siya required, Kasi yung mga computation sa board exam natin, kaya naman pong ma-solve ng mano-mano. Kaya naman po talaga siyang ma-solve ng mano-mano. Kaso nga lang, ba't ka naman mag-overthink pa kung tama yung pag-solve mo? Tsaka bakit ka mag-aaksaya ng mahabang oras kung kaya lang naman ng calculator sa mas mabilis na panahon, 'di ba? Sige, wait lang. Okay. Sige. Saan na ba tayo? So palagi nating i-weigh the pros and cons, yung benefit versus the hassle. So ganun mag-decide yung professional. Charis! Okay. Next, so ano ba talaga yung tinetest sa board exam? Actually, medyo patapos na tayo. So more than your knowledge, the board exam is testing your preparation. How did you prepare? Akala natin minsan, tinetest lang ng board exam, sino yung matalino, tas yun yung papapasahin. May nabasa ako dati na ganun, dapat daw yung question sa board exam, ganun. Yung naturally, kahit hindi ka mag-review, yung matalino daw papasa, yung mahina daw, hindi makakapasa. For me, perspective niya naman yun, pero for me kasi, wala namang taong mahina. Pwedeng mahina yung foundation for a lot of factors. Like for example, may mga bagay na hindi talaga naituro or nung elementary or high school, may mga basic dapat na bagay na hindi naging matibay yung foundation for a lot of different reasons. Pwedeng dati, imbis na mag-aral ka sana, may kailangan kang unahin, like maghanap ng pagkain para sa pamilya, di ba? Or inaantay mo pa palagi si nanay mo na umuwi para magdala ng ulam bago ka makapasok sa school. Mga ganong bagay. So maraming reason kasi na pwedeng mahina yung naging foundation. Pero for me, wala talagang taong mahina. Pwedeng naging mahina lang yung foundation for certain factors or for certain reasons. Pero kaya siyang bawiin because of preparation, kung gusto mo talaga. And then discipline, your reading skills, yun yung sinasabi ko. Dapat ito yung bare minimum na natin bilang we are all here professionals, we are all here college graduates. So dapat yung reading skills natin matibay. Okay? So, wag muna tayong mag-jump dun sa reading comprehension. Doon na muna tayo sa reading skills, Sa reading pa lang natin, ihasain na. Minsan, nakikita ko yan sa online selling. Nakalagay, 100 pesos only. Tapos may magko-comment pa, how much po? Nako talaga. How much po pa nga? 100 pesos na nga ni. Sige. And then, we also have here the decision making. So, there are times yung question, yung mga choices, tama lahat yung sagot. Okay? So, tama lahat yung sagot. Sige, pagpasensyahan nyo na may movie marathon tayo dito. Paano ba i-off yung auto-join? I-off ko na muna yung auto-join, guys, So, pasensya na po sa mga hindi pa po nakakapasok at hindi po kayo agad Okay, at hindi po agad ma-admit, sana po for now, sa Facebook Live na po muna kayo habang hindi pa na-admit. Sige, pasensya na po.
Okay. Sige, and then, the bottom line, maliban talaga dun sa preparation, discipline, reading skills, and decision making, pinakamahalaga talaga yung atin pong professionalism. Ito po talaga yung pinaka-tinetest sa preparation pa lang natin sa board exam, tinetest na po talaga kung ready tayong maging professional. O sa pag-aayos pa lang ng mga papeles natin, 'di ba? Sa pag-aayos pa lang ng mga papeles para sa filing, paano natin i-prepare? O kaya nga sabi ko dati, 'di ba, may mga part ako na hindi nakaka-professional. So wag niyo na po gayahin 'yun. Kasi hindi po worth it yung naging stress ko. Talagang na-stress talaga ako. Pero kasalanan ko din naman kasi hindi ako nag-prepare ng mas maaga. Pero partly kasi, hindi naman sa dinedefend ko yung sarili ko. Wala din naman kasing nagsabi sa akin dati na dapat pala early gawin yung ganito, ganyan, kasi possible pala na may problema. Ayun, akala ko dati, akala ko kasi dati okay lang, parang madali lang yung lahat. Hindi pala. Akala ko yung exam lang yung mahirap. So, pati pala yung preparation, mahirap din. Ba't ba kasi walang feature na makaka-react? Oo nga, no? Ba't hindi ba kasi makareact? Okay, so may nagtanong pala dito, wala daw specific na for board exam yung good moral galing sa barangay. So, from experience, okay lang naman po siya. Yung pinakamahalaga po talaga dun is dapat yung kapitan po yung nagpirma, tsaka hindi po siya dapat stamp, hindi po photocopy, at hindi po printed na e-signature. Dapat talaga, pinirmahan talaga siya gamit ballpen, sign pen, whatever. Ayun. So, yun. So, dapat nakaka-professional na yung mga galaw natin ngayon pa lang, ha? Ayun. Yes po, okay din po yung sa simbahan na good moral. By the way, yung nakalagay sa website is church. Actually, hindi naman required na church. Alam ko kasi church is a very, very Christian term, no? Pero actually, any spiritual or religious affiliation. So, hindi po talaga required na dapat pari. Ba't nag-leave ako? And hindi naman po required na dapat pari. So, pwede po na pastor, minister, imam, any spiritual leader. Basta dapat spiritual affiliation po siya yun or religious affiliation. Ayun po yung ibig sabihin ng church po dun. Sige. Okay? Sana ba tayo? Malapit na tayong matapos. Okay, so just a very, very friendly reminder. Okay, professionals follow the guidelines and our preparation starts before exam day. So pagka malapit na yung exam, saka ko na naman sasabihin sa inyo ano yung mga gagawin bago mismo yung exam. Okay, so dito na muna tayo sa preparation natin along the way. And then just a very, very kind reminder, kaya mo yan. RFP ka na. So, ayun, may gustong mag-join sa call. Wag na po, patapos na po kami. Okay, so are there any questions? Sige, feel free to comment sa... Sige, so feel free to comment. Sige, sa mga nagtatanong when yung next live. So actually, this Sunday, July 5, mag-start na po officially yung lectures natin sa Layag Review Center. Sige, as for Facebook Live naman, mag-update na lang po ako sa page, ha? Kung mayroon. Sige. Kung may mga questions kayo, insights, comments, sige, just feel free to lapag. Yung pag-ayos ng PISA with barcode process na may tirang register. Okay, sige. Ihulog daw sa laot. Ba't hindi na pala ako naka-feature? Kanina pa ba ako hindi naka-feature? Wait lang.
Feature ko yung sarili ko. Dapat naka-feature ako. Maganda ako ngayon eh. Charot. Ano ba yan? Hindi ko ma-feature. Papasa kahit maglalaot. Correct! Magtatap. Itaas ang bandera ng mga fisher folk. Yan. Sige. Ayan. Thank you so much. Okay, may mga nagtatanong. Ma'am, sa passport photo, kailangan white polo? Yes po, kailangan po ng white polo. Thank you, ang haba ng pasensya niyo po. Wala po tayong choice. Charot. Hindi ganun po talaga. Dapat pinapractice po natin na nakaka-professional naman po yung pasensya po natin. Anong oras? Sige, sa July 5 po, yung lecture po natin sa Layag Review is 6 to 8 p.m. po. 6 p.m. to 8 p.m. ha? Para clear po tayo. Hindi po 6 a.m. to 6 to 8 p.m. Ayun, daghang salamat. Salamat. Okay. May klase kami sa Kamso Saturday kag Sunday. Sige lang, gab-iman kita langga. Gab-iman kita. I think ang sa Kamso is until 5:30 lang, no? Kulang. Pag-usapan natin yan sa PMBB ko. Alright, sige, if wala na pong questions, ayun pa, shoutout daw po kay Sir Jomark. Hello, Sir Jomark, good evening. Sige, if wala na po tayong questions or any concerns, let's call it a night. Good night po, everyone. Okay, yes, recorded po yung ating mga lectures. Tuwing Sunday po tayo this July, and then we will also have surprise free sessions from time to time. And on August po, weekdays and Sundays po tayo. Okay, thank you so much and mabuhay. Wow! Okay, good night. Madamo gid nga salamat. Thank you man. Good night everyone. Thank you. Salamat, another knowledge. Good night po. Pwede pa mag-enroll sa review? Yes po, pwede pa po. Just PM this page. Okay, Fishboard Ate. Ayun. Thank you so much everyone. Let's call it a night. Good night. Bye-bye. Good night, everyone! Ayun, maraming salamat po! Sige, don't worry po, from time to time, meron po tayong mga extended sessions. Depende din po sa availability ng iba pong mga lecturers. Meron po talagang mga lecturers na mag-extend. Ayun, thank you so much! Good night! And maraming salamat! Maghapunan na kayo! Good night, ma'am. Salamat sa Diyos. Yes, God bless everyone. Thank you so much. RFP na this 2026. Let passer na po, ma'am. Thank you. Yapon pa. Gabi na. Soy. Muted ko,